So, ito na nga yung last continuation ng pagbubunot ko ng damo sa bahay namin. Ngayon, this time, sa likod bahay naman ito. Nagbubunot ako, mas matindi, sobrang masulak at saka masukal or masukal yung sa likod ng bahay at mas matataas yung mga damo. Pero okay lang din dahil hindi naman medyo talagang malambot pag binunot yung damo. So ngayon nga, bago ko nag-start, lumayo-layo muna ako dun sa may pader kasi parang dambahin ako ng mga aso ang lalaki nila. Yung mga aso na yon malamang sila yung iibang dyan sa likod bahay namin. Kasi dyan likod na yan, walang lusutan. Yung makakalusot lang dyan, yung sa likod namin. Kasi lahat row house yan. So yung mga kapitbahay ko, lahat na yan, close na lahat yan kasi may mga nakatira na. Yung sa likod naman, close na din lahat yan. So yung kapitbahay na yan, sila lang may aso dyan at bukas yung ano nila, yung wala silang pader. So yung amin, wala ring pader. So talagang dyan sila makalusot at dahil walang nakatira, obviously siguro okay lang, akala nila okay lang ibaka ng aso nila. Pero yun na nga, dahil naiinis ako every time pumunta ako, daming ibak, sobra ang lalaki. So malalaking ibak, malalaki din yung aso, dadamba sana sa akin. Ayan, ilagyan ko ng pader para hindi makalusot. So nung nilagyan ko ng pader, wala nang ibak. So ibig sabihin, yun yung mga aso na yun. So ayan, nagbubunot na ako. Hindi na ako mandiri sa pagbubunot kasi wala nang ibak. So malinis na, damo na lang. Ayan nga, biblis ako ng konti kasi tanghali na. Andyan na si Aring Araw, mainit-init na ng konti, masakit sa balat. At katapos nga niyan, ayun, ang sunod kong gagawin dyan, magdadamputin naman na yung mga bato-bato. Isa pa yan, yung mga bato-bato. Hindi lang yan bato-bato, sementong natuyo. So, syempre, saan ba galing yung semento? Wala, hindi pa naman kami nagpapakonstruct ng bahay namin. Tumaas yung mga dati, hindi yan mataas ang lupa dyan. At saka yung kulay itim yung lupa dyan, ngayon brown na. Ibig sabihin, yung lupa na yan dyan, galing sa ilalim ng lupa na hinukay. Tapos, ayan na nga, natambak dyan sa amin. Syempre, wala ang tao dyan. Ayan, nakita niyo yung, na yan? Semento na yan natuyo. Siguro, pinaghaluan nila ng semento yan. Saka, siyempre, natuyo. Ayan, dyan tabak sa amin. Walang magawa. Wala naman kaming pruweba. Wala kasi kami dyan. Hindi naman namin nakita. Kasi kung nandyan kami, siyempre, hindi yan matambakan dyan. Mahiya naman sila, di ba? Ayaw ko namang mag-pinpoint, pero parang sinabi ko na nga na sila. Pero hindi ko alam kung sino sa kanila kasi tatlong kapitbahay dyan na unang magpatayo ng pader. Okay, yan na nga. Andyan na nga. So, tahimik lang. Para walang issue. Kami na lang ang nagsekrepisyo. Nagbayad pa ako ng pinagtapo ng lupa dyan. Kasi sobra-sobra yung lupa. O saan ko naman, hindi naman pwedeng itambak. Yung iba nga tinambak sa harap para tumaas. Para in case may baha or tumaas ng konti yung lupa dun sa harap. Dito, hindi pwedeng mataas yung lupa dyan. Kasi masataas siya sa sahig sa kusina. So, madami ka. Siguro mga 11 sacks yung 11 sako ang binayaran ko para maitapon lang. So wala akong magawa, yun lang. So ito, ayan na nga. So patapos na ako. So hanggang dito na lang yung video, and I hope sana bago kayo stop sana thank you for watching kung tinapos nyo at bago nyo tapusin, sana i-click nyo yung like, subscribe, and share. See you next video, next time, yung pagdadapot na naman ng mabato-bato at mga tuyong simento. Thank you so much. Bye-bye.